Ang palabas ay kwento tungkol sa dalawang matalik na magkaibigan na sina Katie at Sloan kung saan ini-enjoy nila ang kanilang buhay. Ang lahat ng bagay ay naging maayos, hanggang sa isang araw ay plano nilang magkaroon ng summer adventure. Nagpasya silang magtrabaho sa loob ng isang buwan sa Ecofield Organic Farm sa kagustuhang makaipon ng pera para makapag-shopping sila sa lungsod ng New York. Bago sila umalis, tumuloy muna sila sa bahay ng tito ni Katie na si Jason para sa isang gabi. Siya ay isang police officer at sobrang protective nito sa kanila. Kinabukasan, hinatid ni Jason ang magkaibigan sa istasyon ng bus kung saan sila sasakay ng bus papunta sa farm. Bilang bahagi ng planong pangkaligtasan, hiniling ni Jason kay Katie na magpadala ito ng safe word sa dulo ng bawat text message. Susundan ng safe word ang pagkakasunod-sunod ng alpabeto bawat araw. Para sa unang araw, ang safe word ay apple. Nang si Jason ay umalis, maghihintay pa ng isang oras sina Katie at Sloan bago dumating ang bus. Nagpasya muna silang magpalipas ng oras sa isang kafe sa malapit. Ilang sandali pa ay napansin sila ng magkapatid na sina Jed at Lucas. Ang magkaibigan ay nagpakilala bilang Heather at Ripley, ang napagkasunduan nilang pekeng pangalan. Pagkatapos ng palakaibigang usapan, inalok sila ng magkapatid na ihatid sila sa lokasyon kung saan sila magtatrabaho. Sa una, si Katie ay nag-atubili na sumama ngunit nakikita niya ang pananabik sa mga mata ni Sloan kaya napilitan na rin siya na tanggapin ang alok. Gayunpaman, bigla silang kinabahan nang nilagpasan ni Jed ang farm kung saan sila dapat huminto. Kalaunan, narating nila ang bahay ni Jed at Lucas. Sinalubong naman sila ng ina at niyaya ang dalawang babae na humigop ng mainit na tsaa bago sila ihatid sa farm. Sa loob ng bahay, nakatanggap si Katie ng mensahe mula sa kanyang tito. Bilang pagsunod sa kanilang sistema ng safe word, siniguro niya na maayos ang lahat. Pagkatapos humigop ng kaunti, ang kanilang paningin ay unti-unting lumabo at agad nilang napagtanto na ang kanilang tsaa ay hinaluan ng gamot. Sa kanilang takot, batid nila na kailangan nilang tumakas kaagad. Tumakbo sila palabas ngunit sa kamalasan ay nahuli din sila ni Jed at Lucas dahil tuluyan silang nawalan ng malay dahil sa gamot. Kinabukasan, nagising sina Katie at Sloan sa kakahuyan sa isang container van kung saan sila nakakadina. Nilapitan sila ni Jed na masama ang ngiti para sabihin sa kanila na ito ang magiging bago nilang tahanan. Binigyan sila ng ilang pangangailangan para sa survival tulad ng kumot, higaan, at palikuran. Pagkalipas ng ilang araw, nagpakita ang amo ng magkapatid na si Boris. Sinuri niya ang telepono ni Katie upang alamin kung may isang tao na nakaalam sa kanilang lokasyon. Pagkatapos ay natuklasan ni Boris na nagsinungaling ang dalawang babae tungkol sa kanilang pangalan, at gumamit ng safe word sa kanilang bawat mensahe sa text. Sa isang desperadong sitwasyon, napilitan si Katie na ibunyag ang kanilang safe word na apple. Sinusubukan ni Katie at Sloan na maging mahinahon at naghahanda sila para maligo gamit ang isang pansamantalang shower sa kakahuyan. Gayunpaman, bigla silang tumakbo palapit sa isang town sheriff nang ito ay nagpakita. Lumabas na ang sheriff ay kinukonsinti ang human trafficking. Nilayon ng sheriff na pagsamantalahan ang isa sa kanila. Matapos tiisin ang pagpapahirap ng demonyong sheriff, nilapitan ni Sloan si Katie para aliwin ang kaibigan na labis na na-trauma. Kalaunan, ibang customer naman ang dumating. Si Sloan ang napili nito at dinala sa container van. Ang lalaking ito ay nagpapakita rin ng pagka-psychopath na mas lalong ikinatakot ni Sloan. Isang araw, ang pagdating ng pinakamataas na magbayad na customer ni Jed. Isang lalaki na nakasuot ng pig mask. Tinakpan ni Jed at Lucas ang mukha ng dalawang babae habang papalapit ang customer. Napili ng lalaki si Sloan at dinala sa container van. Pagkatapos lumabas ang lalaki, nakikita ni Katie sa mga mata ni Sloan ang paghihirap na naranasan nito, at mas malala kaysa nakaraan. Samantala, sa ibang bahagi ng bayan, ang tito ni Katie na si Jason ay naghinala. Ang huling text na natanggap niya mula kay Katie ay naglalaman ng parehong safe word tulad ng nakaraang araw. Nagpapahiwatig ito na may kakaibang nangyayari. Nalaman niya na hindi kailanman nagpakita sina Katie at Sloan sa farm kung saan sila magtatrabaho.
Nag-aalala si Jason sa maaaring mangyari kaya't nagmadali siyang umalis para simulan ang paghahanap sa kanyang pamangkin at sa kaibigan nito na si Sloan. Sa katunayan, si Jason ay hindi lang isang regular na police officer kundi isa ring FBI agent. Ibinahagi niya sa sheriff ang kanyang hinala tungkol sa pagkidnap sa kanyang pamangkin at umaasa sa tulong nito, at isiniwalat ang mga detalye tungkol sa safe word. Hindi niya alam na sangkot ang sheriff sa operasyon ng mga kriminal. Balik sa kakahuyan, ibinalita na ng sheriff sa mga kidnapper ang tungkol sa estado ni Jason bilang FBI at ang kasinungalingan tungkol sa safe word. Dahil sa pag-aalala sa potensyal na pakikialam ng FBI sa kanilang mga aktibidad sa human trafficking, inutusan ni Boris si Jed na patayin si Katie at Sloan, at pagkatapos ay itapon ang kanilang mga katawan. Wala silang kaalam-alam na si Katie ay nakikinig sa kanilang usapan. Pagkatapos ay sinabi niya kay Sloan ang maitim na binabalak ng mga kidnapper, at nagpasya sila na maghanap ng paraan upang makatakas. Maya-maya, dumating ang mga kidnapper kasama ang pangalawang customer kanina at iniwan ito para bantayan ang dalawang babae. Nakita ni Katie ang pagkakataong ito at nagkunwaring akitin ang lalaki. Nang sapat na ang distansya ng lalaki, agad niya itong kinagat sa leeg. Nang nakawala na sila, dumating ang kurakot na sheriff para isakatuparan na ang pagpatay sa dalawang babae. Gayunpaman, pagkalabas niya sa sasakyan ay mabilis na ninakaw ni Katie at Sloan ang kanyang sasakyan, at ang sheriff ay galit na naiwan sa lugar. Ang magkaibigan ay pabalik na sa kanilang bayan. Determinado ang magkaibigan na maghiganti para sa napakasamang bangungot na kanilang naranasan. Huminto sila sa isang hardware para kumuha ng kanilang mga kagamitan para sa paghahanda. Tinanong nila ang cashier kung kilala nito si Boris, ang lalaking nagmamay-ari ng isang kulay asul na pick-up, at tumugon ang cashier na alam nito kung saan siya nakatira. Pagka-uwi ni Boris sa bahay, nakaabang na sina Katie at Sloan. Agad siyang inatake gamit ang tennis ball na may mga nakatusok na spike. Ito ay nagdulot ng malubhang pinsala kay Boris. Nagmakaawa ang lalaki at nag-aalok ng pera kapalit ng kanyang kalayaan. Sinamantala ng magkaibigan na tanungin si Boris tungkol sa pagkakakilanlan ng lalaking nakasuot ng pig mask. Nang tumanggi si Boris na makipagtulungan, lalo nilang pinahirapan ang lalaki gamit ang ginawa nilang sibat hanggang sa napilitang magsalita. Matapos matuklasan na ang lalaking nakasuot ng pig mask ay ang pari ng bayan, agad na tumungo ang magkaibigan sa simbahan. Pumasok si Sloan sa loob ng simbahan at kinumpronta ang pari. Sa tulong ni Katie, pinabagsak nila ang malisyosong pari. Habang sila ay naglalakbay, nakakaramdam sila ng kasiyahan at sila ay malaya na. Gayunpaman, nang sila ay huminto at lumabas mula sa sasakyan, lumitaw na ang pari ay nakakadena sa likod ng sasakyan sa kanilang buong paglalakbay. Nais ng magkaibigan na siguruhin na makakamit nila ang hustisya kaya binuhusan nila ito ng gasolina at sinunog ang pari. Pagkatapos ay iniwan ito sa kanyang naging kapalaran. Samantala, ginawang bihag ng sheriff si Jason kasama ang dalawang bagong kinidnap na kababaihan. Sa kabutihang palad, si Katie at Sloan ay dumating para iligtas sila. Itinali nila ang sheriff at pinaglaruan sa pamamagitan ng nakakatakot na Russian roulette. Nagmakaawa ang sheriff ngunit buo na ang loob ni Katie na wakasan ang kanyang buhay. Pagkatapos ay pinalaya nila ang dalawang bihag na babae at inutusan sila na palayain din si Jason. Sa kanilang huling paghihiganti, binisita nila ang bahay ng ina nina Jed at Lucas. Nilagyan din nila ng gamot ang inumin ng matanda tulad ng ginawa nito sa kanila kanina. Itinali nila ito at dinala sa basement kung saan si Jed ay nakatali na rin. Walang humpay na pinalo ng magkaibigan si Jed gamit ang baseball bat habang ang ina ay hindi maiwasang manood. Pagkatapos, dinala nila ang matanda kay Lucas na nakatali sa isang upuan. Sa halip na saktan ng lalaki, inabot sa kanya ang baseball bat para paluin ang sarili nitong ina. Nang si Lucas ay tumanggi, winakasan nila ang kanyang buhay. Para pagtakpan ang kanilang pagkakasala, pinalabas nila na si Lucas ay nagpakamatay at responsable sa pagkamatay ng kanyang mga kasamahan at ang iba pa. Pagkatapos ay nagmakaawa ang matanda at nag-alok ng pera para hayaan siyang mabuhay. Gayunpaman, agad na kinuha ni Katie ang grass cutter at tinapos ang buhay ng matanda.
Ang nakakapangilabot na karanasan ng dalawang magkaibigan ay mas lalong naging malapit sila sa isa't isa kaysa dati. Natuto silang umasa sa isa't isa at naging mas matatag. Sa huling eksena, paalis na sina Sloane at Katie mula sa bahay ng kanyang tito. Natupad na ang pangarap ng magkaibigan na makapunta sa New York City. Nagkaroon sila ng kaginhawahan makalipas ang ilang panahon. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-comment lang po sa ibaba, at kung nagustuhan mo ang video, mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa susunod nating upload. Maraming salamat!